Now, nakakalungkot po na madalas ay, madali tayong humatol 'no, sa ating pong mga kapwa. Masyado tayong nagiging judgmental 'no, sa mga kilos na nagagawa ng mga tao sa ating pong paligid. Alam niyo po, pinaalalahanan tayo, isang paalala ang binibigay po sa atin dito po sa Romans 'no, Romans 14:4 'no, ito po ang sinasabi, "Sino ka na humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon siya tumatayo o bumabagsak o siya'y itatatag sapagkat ang Diyos ay makapangyarihang magpapanatili sa kanya." Alam niyo po, dito sa teksto na ito, pinapangako po ng Diyos ang kanyang pag-aalalay, no? Na tayo po ay papalakasin, patatagin din tayo, at tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng hatol ng tao, kundi sa pamamagitan ng banal na biyaya. Kaya nga po, no, kung ang ating Panginoon hindi naman tayo hinahatulan, binigay pa nga niya yung kanyang buhay 'no, ang buhay ng ating Panginoong Hesus, at binibigyan po tayo ng biyaya, pinapatawad po tayo, merong grace na inaalok po sa atin. Pero tayo minsan 'no, talagang, masyado tayong judgmental 'no. Tinatalakay po dito sa Romans 14 ang, pagkakaiba sa loob po ng iglesia 'no, pati yung mga opinyon, yung kaugalian, yung mga antas ng ating pong paglago sa pananampalataya. Pinapaalala po ni Pablo na sa iglesia, ang buhay spiritual ay, hindi po ito paligsahan. Kundi eto po ay, pagmamahal. Hindi po ito, hukuman 'no, yung sa ating pong iglesia, kundi dito ay pinapamalas po natin ang pagmamalasakit. At, saka ibinibigay po 'no, ang kapangyarihan ng katiyakan na siya po ang magtatatag, yung ating Panginoong Hesus mismo, ang ating pong panghawakan na siya po yung magtatatag dahil po siya ay makapangyarihan na pananatilihin niya sa kanya yung mga nananalig. Kaya nga po itong pag-asa ay para po ito sa mga mahihina 'no, yung mga mabababang loob, 'yan. Para po sila ay, mapalakas, magkaroon sila ng, kapayapaan, hindi lang po sa puso nila kundi sa buong iglesia. Ang sabi po ni Ellen White sa Thoughts from the Mount of Blessings, ang gawain ng paghatol ay tanging sa Diyos lamang. No? Kaya wag po nating kunin no, yung responsibilidad ng ating Panginoon na siya yung hahatol. No? Wag tayong humatol. Dahil tayo rin naman ay hahatulan. Kaya wag po nating isipin na mas mataas tayo sa iba, na mas magaling tayo sa iba, na mas nagagawa natin ang mas higit kaysa sa iba. Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon at tayo po ay patuloy na magpamalas ng pagmamahal na ibinigay din naman sa atin ng ating Panginoon. Now, tingnan po muli natin yung ating pong text sa English naman, no? Romans 14:4. Who art thou that judgest another man's servants? To his own master he standeth or falleth. Yea, okay? Ye shall be holden up, for God is able to make him stand. Okay? Ulitin po natin, Romans 14:4. Who are you that judges another man's servant? To his own master he standeth or falleth. Yea, ye shall be holden up, for God is able to make him stand. No? Kaya nga po, ang ating Panginoon, siya lang may karapatan na hatulan po tayo. Siya po ay may kapangyarihan. He is able. No? Meron po tayong apat na puntos na ating pong pagbubulay-bulayan dito po sa teksto na ito. At gagamitin po natin yung acronym na ABLE. No? God is able. A-B-L-E. O, ano po yung A? Yung unang
unang point, accountable to God alone, 'no? Tayo po, 'no, may pananagutan sa Diyos po lamang. Maaaring dito po sa mundo ay meron tayong mga batas, 'no? At siyempre, kapagka lumabag ka sa batas ay merong mga kaparusahan po iyon, 'no? Pero hanggang dito lang po 'yon. Maaari na halimbawa, ikaw ay makulong ng, mga 20, 50 years, 'no? At, merong mga nagawang kasalanan na ang kaparusahan ay kamatayan. Pero hindi pa po 'yun yung parusa, actually, 'no? Kung tayo po, yung parusa na tinubos sa atin ng ating Panginoon do'n sa krus ng Kalbaryo, hindi po yung kamatayan na mararanasan natin ngayon pagkatapos kung tayo mamatay. Yung kamatayan na yun, yung tinatawag po nating walang hanggang kamatayan, okey? So, tayo po accountable lang tayo sa ating Panginoon. Okay, letter B, belonging to the Master. Yung pag-aari, 'no, ang ating Panginoon lang ang nag-aari ng lahat, may-ari ng lahat. Letter L, lifted up in weakness, 'no? Tayo po ay, pinapatatag o itinataas, 'no, sa panahon na tayo po ay mahina. And letter E, empowered by God who is able. Pinapalakas po tayo ng ating Panginoong Diyos na siya po ang makapangyarihan sa lahat. Now, tingnan po natin yung pinakaunang puntos, accountable to God, not you to human judgment, 'no? Sabi po dun sa text, "Who art thou that judges another man's servant?" Sino daw po tayo na humahatol sa alipin ng iba? Alam niyo po, yung bawat mananampalataya ay pag-aari po ng Diyos, hindi po ng mga kritiko sa paligid, okay? Yung mga hatol ng tao ay hindi sukatan po ito ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Diyos lamang po kasi ang nakakakita ng puso. Diyos lamang nakakita ng motibo natin at Diyos lamang ang nakakita ng buong paglalakbay, katauhan ng isang tao. Now, sabi po sa 1 Corinthians 4:3-4, "He that judges me is the Lord." No? Ang humahatol sa akin ay ang Panginoon. Okay? Maaaring hahatulan tayo kung tayo nakagawa ng masama dito sa mundo, pero, 'no, ang tunay na paghatol ay galing lamang sa ating Panginoon. Hindi po natin maiaalis na minsan ay siyempre ang mga tao ay judgmental, pero hindi po ang sabi ng Panginoon, huwag tayo, 'no, hindi dapat tayo na humatol sa iba dahil ang ating Panginoon siya po ang hahatol. Sabi po sa James 4:12, "There is one lawgiver who is able to save and to destroy." No? Kanino po ba galing ang buhay natin? Ang buhay natin ay galing lamang sa ating Panginoon. Siya yung nagbibigay ng buhay. Siya yung may karapatan, no? Siya po ay may kapangyarihan na iligtas po tayo o tayo po ay lupilin, no? Tayo po mga kaibigan, mga kapatid ay nilikha ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang Panginoon lang po natin ang puwedeng kumuha ng buhay. Bakit? Siya po kasi yung nagbigay, no? Kung titingnan po natin yung paglalang kay Adan at kay Eva, anong ginawa sa kanila? Kumuha ng lupa ang ating Panginoon. He formed them, no? He formed Adam, and then hiningahan ng ating Panginoon yung butas ng ilong ni Adan at siya po ay naging kaluluwang may buhay. Wala pong puwedeng magbigay kahit sinong tao, 'no? Napanood siguro natin yung Frankenstein, hindi naman totoo 'yun. Ano po 'yun, science fiction, 'no, na palabas na ginamit ang lightning, 'no? Naglagay ng lightning arrester hanggang sa kinuha niya yung iba-ibang mga parte ng tao at kanya pong inelectrocute, 'no, itong si Frankenstein. Siya po ay nabuhay. Pero kung papanoorin niyo yung kwento ay wala namang malakas siya pero wala naman siyang gano'ng katalino, 'no, at hindi pa maganda yung kanyang pagkagawa sa kanya. Kaya nga kung titingnan po natin ang ating Panginoon, 'no, siya lamang ang maaaring magligtas sa atin, siya lamang rin ang maaaring sumira, 'no, sa atin, can destroy us. Ang sabi po sa Testimonies, Volume 5, page 353, "We are not to set ourselves up as judges
of others, no? Hindi daw po tayo, no, na maglalagay sa ating sarili na bilang hukom, no, hukom sa iba. Kaya nga itigil po natin yung pagdadala ng bigat, no, ng opinyon, no, opinyon ng iba. Minsan pinapakinggan kasi natin yung iba na ano kayang sasabihin, no? Na hindi wala naman talagang silang concern, no? Yung iba naninira lang, yung iba namumula lang, hindi naman nakakatulong sa atin 'to. Kaya mamuhay po tayo na meron pong pananagutan sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang ating Panginoon ang may kapangyarihan na magligtas sa atin, no? Hindi ang mga tao. Okay? So yan po. Yan yung unang puntos. Number 1, no? Na unang puntos, letter A, accountable to God. Okay? Not to human judgment. Ang sunod po, point B. Point 2, letter B, no? Belonging to the master secures our standing, no? Kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, nagmamay-ari sa atin ng ating Panginoon, ay nagiging matatag po tayo, no, sa mga kinakaharap po natin. To his own master he standeth or falleth, no? Ang ano lang, Diyos lang po natin, ang Panginoon lang po natin ang maaari na tumayo na maging hukom, no? Maging hukom po natin. Tatayo po tayo sa magitan po ng ating Panginoon or babagsak tayo sa magitan rin ng ating Panginoon, no? Yung ating katayuang spiritual po ay hindi po ugnayan, no, na maaaring ihambing dahil sa iba-iba po talaga, no? Halimbawa ako, ang relationship ko sa ating Panginoon ay iba kaysa doon sa relationship ng elder o hindi po isa, no, hindi lang isa yan. Pero tayo pa rin ay nananalig, no, sa ating Panginoon. At ito po ay iba-iba man ang ating pong itsura, yung paglago natin ay iba-iba, pero tayo pa rin ay mga lingkod. Ang Diyos po ay tumitingin doon sa katapatan po natin, hindi doon sa pagkakapare-pareho. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin sa iba na hindi naman yan dumadalo or hindi naman yan masipag, no? Minsan ganyan ang nangyayari sa atin. Nagrereklamo tayo, ba't ako na lang ang gawa ng gawa dito sa church? Yung iba hindi naman gumagawa, no? Maalala niyo po siguro yung yung kwento po ni Martha at saka ni Mary, no? Sila po ay dinalaw ng ating Panginoon. Si Martha, abalang-abala po siya sa paghahanda. Hindi ko naman sinasabi na mali yung ginagawa ni Martha sa paghahanda para doon sa bisita, ay makakain po nila at para pa sa ating Panginoong Hesus. Pero si Mary ay nakaupo siya doon, nakikinig siya sa ating Panginoon, no? At sinabi ni Martha, hindi ka ba nababahala, Panginoon, na si Mary ay nandiyan lang, nakaupo lang, walang ginagawa? Sabihan mo nga siya, natulungan ako doon sa kitchen, no? Pero siya po ay sinaway ng ating Panginoon. Ang sabi kay Martha, 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 masyado kang abala, no, sa maraming mga bagay, no? Pero si Mary, pinili niya ang mas importante. Yan. Kaya nga napaka-importante po sa buhay po natin ay piliin natin na umupo, no, at makinig sa ating Panginoon. Alam nyo, alam ng mga tupa ang boses, no, ng kanilang pastol, no? Kapag hindi po tayo nagbigay ng panahon na umupo, no, sa harap, sa tabi ng ating Panginoon at makinig, hindi po natin makikilala yung pastol, no? Kailangan po tayong magbasa ng banal na kasulatan. Malaman po natin yung nais ng ating Panginoon sa atin. Sabi pa sa Romans 8:33, who shall lay anything to the charge of God's elect, no? Kapag kilala po tayo na ating Panginoon at kilala po natin siya, no? Ang bawat kaluluwa ay nagiging either maging matatag, no, nagiging malakas, nagiging malapit sa ating Panginoon, or maaring mapalayo sa ating Panginoon. O mananagot po tayo kapag tayo po ay mapalayo, no? At kailangan po ay ituon po natin yung ating pong pansin sa
pagpapalugod sa ating Panginoon, hindi yung paggaya lang sa iba, 'no? Alam niyo yung standard natin, minsan ibinababa po natin yung standard, 'no? Tinitingnan natin kung sino ba yung mga, feeling natin na relihiyoso sa ating pong church, 'no? At inaano natin sila, lumalapit tayo sa kanila, "Ay mapanalanginin po sila ma'am, mapanalanginin." Alam niyo po, 'wag po nating gawing standard yung mga tao sa paligid po natin. Bakit? Kapag sila po ay nagkamali, 'no, tayo po ay nadi-discourage. Pero kapag ginawa po nating standard ng ating Panginoon at ninanais po natin na maging katulad ng ating Panginoon, yan po ang nais ng Ama, 'no, na tayo po ay, maging kapareho ng kanyang anak na hindi po siya nagkasala. Tayo rin naman bibigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon upang mapanagumpayan po natin yung mga pagsubok na dumadating sa buhay po natin. Okay? Ang pangatlong puntos, letter L, lifted up when we are weak. No? Sabi po dun sa text, yea, ye shall be holden up. No? Hindi po iniiwan na ating Panginoong Diyos ang kanyang lingkod kapag sila po ay nadadapa. No? Ang itinatatag po ng ating Panginoon, ang kahulugan po nito ay inaalalayan, 'no? Itatatag, holden up, 'no? Sinusuportahan, pinapalakas, 'no? Pumapasok ang biyaya kung saan lumilitaw ang kahinaan. Kaya nga, minsan dito sa mundo po kasi 'no, hindi po tayo ini-encourage na ipakita yung kahinaan po natin. Gusto talagang laban, laban, laban. Pero ang tinuturo sa banal na kasulatan ay iba. Ang tinuturo sa banal na kasulatan ay tayo maging mapagpakumbaba, 'no? Na aminin po natin na tayo po ay nagkakasala at sabihin po natin sa ating Panginoon, "Panginoon, tulungan mo ako." At sa pamamagitan po niyan, ang ating Panginoon, binibigyan tayo ng kalakasan. Sabi po sa Psalm 37:24, "Though he fail, or though he fall, he shall not be utterly cast down." No? Bagaman daw tayo ay madapa, hindi po tayo lubos na mabubuwal dahil nasa ating Panginoon ang buhay po natin. Pero kapag hindi po natin tinanggap ang ating Panginoon, sarili lang po natin ang sinusubaybayan natin at pinapalakas natin. Ang problema, mahina po tayo. Kaya kailangan po natin ng malakas na kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Isaiah 41:10, "I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Aalalayan tayo ng ating Panginoon ng kanyang kanang kamay ng katuwiran. Kaya nga kung titingnan po natin, tayo talaga ay lumalakad sa kadiliman, 'no? Sino na ba nakaranas po dito na lumakad sa kadiliman? May mga time po kami nagha-hiking, 'no? Ang problema one time nung nag-hike kami doon sa Mount Arayat, 'no, Arayat. Nakalimutan ko po yung flashlight ko na yung nilalagay dito sa noo, 'no? At, hindi mo na siya hawakan, makikita mo yung nilalakaran mo kasi yung flashlight na ganyan. Alam niyo medyo mahirap, 'no? Mahirap po talaga na wala kang flashlight, yung flashlight ay hahawakan mo, 'no? Dahil hindi ka makahawak sa ibang sa sanga o hindi ka makahawak sa tungkod mo, isa lang din. Maraming mga pagkakataon na dudulas po tayo. Pero kapag tayo po ay hinahawakan ng ating Panginoon, 'no, inaalalayan po tayo ng ating Panginoon, 'no, yan po yung pangako niya na tayo po ay sasamahan at gagabayan. No? Hindi po tayo mapupunta sa peligro sapagkat ang ating pong Panginoon ay kasama po natin. Sabi pa sa Steps to Christ, page 64, "The Lord upholds the soul that clings to Him." No? Ang ganda po, 'no, inaalalayan po ng ating Panginoon yung kaluluwa na kumakapit sa Kanya. Tayo po, kumakapit ba tayo sa ating Panginoon? Tayo po ba ay nagbibigay ng oras sa ating Panginoon? Alam niyo po yung pagkapit sa ating Panginoon, hindi po ito nagagawa ng isang beses lang, 'no? Kailangan 'to constant, okey? Bakit? Kapag kumapit ka sa ating Panginoon, meron kang effort na inilalakas mo na ganyan, 'no?
mahawak ka sa kamay. Ang ating Panginoon naman may effort din na hinahawakan din yung ating pong mga kamay. Pero may mga pagkakataon sa anak ganyan din 'no, nanghihina yung anak. Anong ginagawa nung tatay? Binubuhat na 'no. Kaya kung tayo magtitiwala sa ating Panginoon, magkamali man po tayo, manghina po man tayo, ang ating Panginoon siya pa rin ang gagabay at hahawak sa atin. Kapag tayo po ay nanghihina, huwag tayo sumuko 'no. Lagi tayong humawak sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Kapag nakilala natin ang ating Panginoon ay talagang magtitiwala tayo sa Kanya. Sa pananalangin, no, pakikipag-usap. Ang sabi po sa atin yung communication po diyan ay ano, two-way, no. Magsasalita ka at makikinig ka. Sa ating pong spiritual na buhay, ganun din, no. Ano yung pagsasalita? Sa pamamagitan po ng pananalangin. Yung pakikinig naman ay sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya nga tayo po ay humawak, no, sa biyaya ng ating Panginoon at pananatilihin tayo ng ating Panginoon sa Kanyang tabi at palalakasin po tayo. At punta po tayo doon sa pang-apat na puntos, no? Letter E, empowered by a God who is able. Ang sabi po doon sa text, for God is able to make him stand, no? Sino daw po ang nagpapatayo sa atin o nagpapanatili na tayo po ay nakatayo, no, at malakas? Ang ating Panginoon, no? Dahil sa kanyang kapangyarihan. Yung ating pong katatagan ay hindi po nakasalalay sa sarili po natin, no? Ito ay nakasalalay sa ating Panginoon, no? Ang ating Panginoon, siya po ay dalubhasa, no, sa pananatili sa mga tao, no, na hindi perpekto. Tayo 'yon, no? Nagkasala tayo, wala tayong kapangyarihan na sarili po natin at tayo po ay kailangan magtiwala sa ating Panginoon. Yung kapangyarihan ng ating Panginoon ay mas higit po ito sa mga nararanasan nating kabiguan, no? Sa mga takot at saka lalong-lalo na yung sa mga kritisismo na naririnig po natin sa ating pong buhay. Sabi po sa Jude 24, now unto him that is able to keep you from falling. Sino daw? Sino daw yung nagpapanatili sa atin at iniingatan tayo na mabuwal? Ang ating Panginoon, no? Siya lamang ang makapagpapalakas sa atin. Sabi pa sa 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound toward you, no? Ang ating Panginoong Diyos ay may kapangyarihan na pasaganain ang biyaya, no, para sa bawat isa. Alam niyo kapag tayo po ay nananalig sa ating Panginoon, nararanasan po natin ang biyaya ng ating Panginoon, yung grace ng ating Panginoon. Actually, kapag tayo tumanggap sa ating Panginoon, meron din mga pagkakataon na nagkakasala pa rin po tayo. Pero ang ating Panginoon ay nandyan, no? Patuloy niya ibinibigay yung biyaya niya, no? At alam niya po kasi na hindi tayo makapangyarihan. At kapag hindi tayo humawak sa Kanya, hindi tayo makakapanagumpay sa mga pagsubok. Kaya kailangan po tayong humawak sa ating Panginoon. Dahil sapat na, no, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay alalayan, no? Yung mga sumasampalataya sa Kanya ay aalalayan ng ating Panginoon. Kaya palitan po natin yung ating pong pagdududa sa sarili po natin. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, no? Panatilihin po natin ang ating pong pananalig sa Kanya na maging matatag po ito sa ating pong buhay. Now, dito po sa binasa po natin, no, na teksto, napakaimportante na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, no? Ang biyaya niya ay nandiyan, ipagkatiwala po natin ang ating pong buhay, umasa po tayo sa kanyang kapangyarihan at tayo po ay patuloy na i-restore ng ating Panginoon. Itutuwid ang ating pong spiritual na buhay, no? At yung kabaitan, pagtitiyaga, ay talagang makikita at mararanasan po natin sa pamamagitan po ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, dito po sa Romans 14:4, no? Ito po ay inilalayo tayo sa takot,
no? Ilayo tayo sa pagmamataas at mga paghahambing. Dahil ang kapangyarihan ng ating Panginoon ang nararanasan po natin. Tandaan po natin yung ating pong acronym, no? ABLE. Letter A, accountable to God alone, no? May pananagutan tayo sa Diyos lamang dahil siya naman ang makapagliligtas sa atin. Letter B, belonging to the Master, no? May pag-aari, no? Pag-aari po tayo ng ating Panginoon, no? Letter L, lifted up in weakness, no? Itinataas po tayo ng ating Panginoon sa ating po mga kahinaan. And letter E, empowered by God who is able, no? Pinapalakas po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang bata na natutulog at paggising ay lalakad, no? Minsan ito po ay nadadapa. Pag natutulog, no, minsan ay hindi makatulog dahil nagkakaroon ng mga nightmares, no? Pag lumakad naman ay nadadapa. Pero nakakatayo pa rin, no? May kampiyansa sa sarili dahil tinulungan na siya ng kanyang tatay. Yung kamay ng kanyang tatay ay nasa kanya. Ganon din ang ating Panginoong Diyos, no? Tayo ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos, no? Tayo po ay inaalalayan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang ating Panginoon, siya po ay may kapangyarihan, no? He is able na tayo po ay patatagin ng ating Panginoon. Kaya magpahinga po tayo, no, sa pangako ng ating Panginoon at ating po i-claim, no, yung mga promise ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ang maraming banal Diyos na nasa mga langit, kayo po ay lubos na nagpapasalamat, no, sa inyong banal na pangako sa bawat isa na kami ay inyong palalakasin, gagabayan at patuloy na sasamahan sa aming pong buhay. Panginoon, kayo ang may kapangyarihan. At kami naman ay umaasa sa kapangyarihan na ito na kami ay inyong aakayin, lalo pang magkaroon ng kapayapaan, katatagan sa aming pong pananampalataya dahil kayo ang magliligtas sa amin. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagdinig sa aming magdalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.